buhay ng isang tao na wala po ang Panginoong Yesus sa kanyang buhay, wala po siyang tamang relasyon ay napaka-miserable. At yun naman pong isang buhay ng isang tao na meron siyang tamang relasyon sa Panginoon at sumasa kanya ang Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon, iba naman po ang kanyang mararanasan. Kaya po, yan po yung ating pag-aaralan sa umaga po ito. The two different situations in our life. Kaya po, tayo po dadako na po ngayon sa pinakamahalagang part ng gawain ng Panginoon, ang pakikinig at pag-aaral ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Unang po natin talakayin ay yung first kinds of life, yung tinatawag na life without Jesus. Everybody says, life without Jesus. Isa pa po, lakas po natin. Life without Jesus. Ito po yung buhay ng maraming tao na merong relihiyon, pero walang tamang relasyon sa Panginoon. Na maraming tanong sa buhay. Marami siyang question sa kanyang sarili. Po pwedeng marami siyang pera, po pwedeng nakatapos siya ng pag-aaral, po pwedeng maganda ang kanyang karir, pero meron siyang hinahanap na hindi niya matagpuan. Kasi nga po, wala si Jesus sa kanyang buhay. Kaya po, ito ang kaibahan. In the book of John 15 verse 5, according personal word ng ating Panginoon, John 15 verse 5, mismong ang ating Panginoong Jesus ang nagsalita dito. Jesus said, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So makikita po natin mga kapatid na mismong sinabi ng Panginoon, siya talaga yung pinakamahalaga sa buhay ng bawat isang tao. Bakit? Kapag ang Panginoon po ay sumasa atin at tayo ay sumasa Kanya, sabi niya, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Kapag kayo ay sumasa akin at ako'y sumasa inyo, mamumunga kayo ng sagana. Sa bandang huli, sabi niya, apart from me, you can do nothing. Ito po yung gustong bigyan diin ng Panginoon. Kahit tagumpay ka sa iyong karir, kahit maganda ang iyong sitwasyon sa buhay, sa larangan ng iba't ibang aspeto sa ibabaw ng mundo, pero kung ikaw ay hiwalay sa akin, wala kang tamang relasyon, it is nothing. Useless. Kaya ang tunay na makabuluhan na buhay, ang susi, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga po mga kapatid, na magkaroon ng right relationship ang bawat isang tao. Sa panahon pa lang po ng kabataan, hanggang sa kanyang pagmamature, sa panahon ng kanyang kasibulan ng different his career, ang importante po, magkaroon ng tamang relasyon ang bawat isang tao kay Kristo. Sapagkat wala tayong mararating. Walang kabuluhan ng buhay kapag ang bawat isang tao ay hiwalay sa ating Panginoon. Okay, puntahan po natin yung ating unang pag-aaralan. Life without Jesus. Unahin po natin yan. Ng buhay ng isang tao na walang tamang koneksyon, walang tamang relasyon, without right understanding, without right knowing, without right belief in our Lord Jesus Christ. Ano po ang magiging sitwasyon niya? Number 1, lonely life. Magiging miserable ang buhay niya. Kahit marami siyang pera, kahit maganda ang karir niya, kahit mataas ang kanyang natapos na pinag-aralan,
Pero kapag wala si Kristo sa kanyang buhay, wala. Sobra pong magiging malungkot ang kanyang buhay. Patutunayan ko po sa inyo, napakarami po ng mga sikat na tao nakahiga sa kayamanan. Pero dumating sa point ng buhay niya, nagpatiwakal siya, nagpakamatay siya sa kasibulan ng kanyang kasikatan. Isa na po dyan si Marilyn Monroe, na sinisharean po ni Billy Graham during that time. Pero sabi niya, hindi niya kailangan si Jesus na ibinabahagi ni Evangelist Billy Graham. Hindi niya kailangan. Inignore niya ang lingkod ng Diyos na gusto siyang tulungan para makilala niya ang Panginoon. Kasikatan po ni Marilyn Monroe. Nakahiga sa kayamanan, katanyagan. Pero isang araw nang dumaan sa matinding kalungkutan, kinitil ang buhay niya. Bakit? Kasi tinanggihan niya ang ating Panginoon. Napakarami po. Maski po yung ating pong mga local celebrity, napakarami pong mga artista na nagpakamatay dahil lang po sa sobrang kalungkutan, dahil walang tamang relasyon sa Panginoon. Kaya po, kung ang basihan po ng tao para siya maging masaya, maging sikat siya, marami siyang salapi, kilala siya, hindi po yun. Maraming sikat, maraming pera, nagtagumpay sa buhay, pero deep inside, kapag nag-iisa na lang siya sa kanyang kwarto, lumuluha parang lutang, hindi alam ang gagawin sapagkat hindi sapat na pasayahin siya ng kanyang kasikatan, ng kanyang kayamanan, ng kanyang katanyagan. Bakit po? Sapagkat mismong sinabi ni Jesus, John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Kaya po mga kapatid, napakapalad po natin sapagkat meron tayong tamang nakilala na Panginoon na nakapagbibigay po sa atin ng kalakasan, kapayapaan, kapanatagan sa panahon na tayo po ay nalulungkot at walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At siya rin po ang may sabi in the book of Matthew chapter 11 verse 28, Jesus said, come to me, all who are weary and burdened, and I give you rest. Yung po yung susi. Kapag ang tao po'y sobrang napapagal, sobrang napapagod, sobrang napipighati, dapat meron siyang source of strength, spiritual strength. At yung po hindi po nating makakayang hanapin sa ibabaw ng mundo. Limitado po ang maibibigay na kalakasan ng ating pong kapwa, ng kayamanan, ng karir, ng ating mga mahal sa buhay. Pero ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon, it is complete strength for our Lord Jesus Christ. Yun po yung malaking kaibahan ng isang buhay na wala pong tamang relasyon kay Kristo. Kaya sabi ko nga po sa inyo, lonely life, napakalungkot na buhay, ang buhay ng isang taong walang tamang relasyon sa Panginoon. Sa aklat po ng Mga Ngaral chapter 2 verse 25, sino po ang may sabi nito? Ang pinakamatalinong taong nabuhay sa ibabaw ng mundo na walang iba kundi si Solomon. Si Solomon po ang sumulat ng aklat ng Mga Ngaral. Siya po ang binigyan na nag-uumapaw na wisdom, knowledge ng Diyos. Nang siya po'y papiliin ng Diyos, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo, Solomon? Mamili ka kung ano gusto mong ibigay ko sa iyo. Hindi po humingi ng kayamanan, katanyagan si Solomon. Ang hiningi po niya ay katalinuhan, karunungan, kaalaman. Sabi niya sa Diyos, binigyan niyo po ako ng pagkakataong maging hari, kahalili po ng aking amang si Haring David. Paano ko po pangungunahan ng napakalaking sambahayang ito? Napakabata ko pa po. Bigyan mo po ako ng karunungan, kakayahan, o akin Diyos. Kaya nga po yun ay ginerant ng Diyos. Kakaibang karunungan, katalinuhan ang ibinigay sa Kanya. Dahil hindi sa humingi ng kayamanan,
Grabe, bonus ang kayamanang ibinigay ng Diyos sa kanya at wala pa pong makalalampas sa kayamanang tinamasa po ni Solomon hanggang sa ngayon. Tinan niyo po, sabi niya po sa aklat ng Mga Ngaral chapter 2 verse 25. Ano sabi ni Solomon? Kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Siya po ang may karapatan. Si Solomon po ang may karapatan na magsalita sapagkat napatunayan po niya. Nakahiga po siya sa ginto, katanyagan, kapangyarihan. Wala na po siyang hihilingin sa kanyang buhay. Nasa kanya na pong lahat ang nais na maranasan ng isang tao. Pero bakit po nasabi po ni Solomon? Hindi pala ang ginto, hindi pala ang kapangyarihan, hindi pala ang masaganang buhay, hindi pala ang magagandang mga palasyo na ipinagawa ko ang makapagbibigay ng satisfaction sa buhay ko na tunay na saya, kundi yung dapat lagi kong kasama at nararanasan ang Panginoon Diyos sa aking buhay. Kaya mga kapatid, anuman ang maranasan po natin sa ating buhay, anuman ang ipagkatiwala sa atin ng Diyos sa ibabaw ng mundo, maging tanyag man tayo, maging pinakamayaman man tayong tao sa buong mundo, pero kung iyan ang magiging daan, isang araw, ikaw ay mapapalayo, ikaw ay manlalamig, ikaw ay mawawalan ng panahon para patuloy na parangalan, sambahin, papurihan ng Diyos. Titiyain ko sa iyo kapatid, isang araw, luluha ka lang at sasabihin mo, Lord, kailangan kita. Kailangan ko ang iyong presensya. Kailangan ko yung dati kong nararanasan na kahit simpleng buhay lang, masaya ako. Kasi po, ang taong walang panahon sa Diyos, ang taong walang tunay na relasyon sa Diyos, grabe po ang mararanasan na kalungkutan. Yan ang tunay na sitwasyon ng isang taong wala ang ating Panginoon sapagkat hindi po niya lubusang nakilala. Second point, sa ating pong pinag-aaralan, life without Jesus, full of doubt. Yan po ang ikalawang mararanasan ng isang taong hindi sumasa kanya ang Panginoon sapagkat wala siyang tamang relasyon sa Panginoon. Iba po ang kanyang mararanasan sa buhay, sa kanyang damdamin, sa kanyang isip. Lagi punong-puno po ng doubt, punong-puno po ng pag-aalinlangan, punong-puno po ng kawalan ng kabuluhan. Walang kulay ang kanyang paligid. Wala po sa nakikitang kulay sa kanyang buhay. Bagamat minsan, sagana sa maraming bagay na hinahanap ng tao. Pero doon sa kaloob-looban ng kanyang damdamin at isipan, lagi siyang puspos ng pag-aalinlangan. Kasi wala po siyang tamang pagkaunawa at relasyon sa Panginoon. Roma chapter 1 verse 21 to 32. Ito po yung sinabi ni Pablo sa kanyang sulat. Ano pong sabi sa Roma chapter 1 verse 21 to 32? Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Pansinin niyo po, may mga tao nakilala ang Diyos. Alam nilang may Diyos. Pero sabi po ng Roma chapter 1 verse 21, kilala nila ang Diyos, pero di nila pinarangalan, pinasalamatan ang Diyos. Wala pong panahon para parangalan, para sambahin, para bigyan ng best time ang Diyos. Yan po yung mga taong nabubuhay dahil wala si Kristo sa kanilang buhay. Ano po ang sabi? Sa halip naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ng mga larawan ng taong may kamatayan ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Sa halip na ang Diyos na lumikha
ang kanilang sambahin, ang kanilang sinamba ay ang mga larawan ng mga tao, mga ibon, mga hayop na gumagapang at may 4 na paa. Ito ang kanilang sinamba. Yan po ang unang klase ng taong walang tamang relasyon sa Diyos. Bakit po ngayon tayo umaga narito? Iniwanan natin ang ating mga ginagawa. Iniwanan po natin ang ating mga trabaho. Isinara po ang ating mga hanapbuhay. Bakit po ngayon tayo narito? Kasi dito natin sama-samang isineselebrate upang tayo bilang pamilya ng Diyos para sambahin, pasalamatan, papurihan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat through our Lord Jesus Christ. Yan po ang kaibahan natin, mga kapatid. Meron tayong ibinibigay na special effort. Kasi alam natin kung sino yung Diyos na ating sinasamba. Hindi mga larawan, hindi mga rebulto. Na may mga mata pero hindi nakakakita. May bibig pero hindi nakapagsasalita. Merong kamay pero hindi nakahihipo. Merong mga paa, hindi nakalalakad, kailangan buhatin. Yan ang kaibahan ng mga pinapanginoon ng mga taong walang tamang relasyon kay Kristo. Kakaiba sa atin, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. John chapter 4 verse 24, sabi po ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya dito wala po tayong larawang inaawitan. Wala tayong larawang niyuyukuran sapagkat siya'y Espiritu, hindi nakikita pero nararanasan ang kanyang kapangyarihan. Direkta po ang ating ginagawang pagpapasalamat. Direkta po ang ating ginagawang pagpupuri. Ang Diyos po na nasa langit, nakaupo sa kanyang trono, ay naiiyak sapagkat ikaw at ako ay sama-samang umaawit, nagpupuri, pumapalakpak, sumasayaw para sa Kanya. Hallelujah! Praise God! Verse 26, ito ang masakit na balita na sinabi po ng Romans chapter 1. Dahil dito'y hinayaan na sila ng Diyos sa mahahalay na pita. Ayaw na makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki, sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang ginagawa ng mga lalaki, ayaw na makipagtalik ng mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila na humaling. Ang ginagawa ng mga ito'y nakahihiya, kaya't hindi nila maiiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga ditumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masamang isip, na puno sila ng pagkainggit, masamang hangarin, na humaling sa pagpatay, pagkatalo, pandaraya. Sila'y masisitsit, mapanirang puri na pupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkata ng kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos sa dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita ng iba'y gumagawa ng gayon. Ito po ang pinakamasakit na balita. Hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang mga lisyang gawain. Bakit po? Kasi sabi nga po, alam nilang may Diyos, pero hindi nila pinarangalan, pinasalamatan, pinapurihan. Sa halip, ang kanilang pinarangalan, pinasalamatan ay ang kanilang mga sariling Diyos-Diyosan. Kaya doon po nagagalit ang Diyos. Sa lumang tipan po, mapapansin niyo po kung bakit nagpapaulan ng apoy ang Diyos. Kung bakit binibiyak ng Diyos ang lupa at maraming nahuhulog doon sa malalim na bangin dahil nagalit ang Diyos kapag ito pong mga taong ito'y gumagawa ng sariling Diyos-Diyosan. Pero ang Diyos ay sobrang nalulukot kapag nakakakita siya ng kanyang mga anak, si David na habang nagpapastol, laging inaawitan, pinararangalan,
ang Diyos. Hanggang sa pagtulog ang laman ng isip at damdamin ni David ay ang Diyos. Awit chapter 67, verse 1 to 6. Si Abraham, nang paalisin siya sa Haran at pinapunta sa isang lugar na hindi niya alam pero sumunod lang siya. Sa kada hihintusa sa isang lugar, gumagawa siya ng dambana upang doon ay sumamba at maghain ng papuri sa Diyos. Kaya nalugod ang Diyos kay Abraham, kaya siya ay tinawag na ama ng pananampalataya. Si David na laging umaawit, nagpupuri sa Diyos, itinuring na best friend forever ng Diyos. So ano po ang ibig ko sabihin, mga kapatid? Kung gusto po nating matuwa, malugod ang Diyos sa atin, maging worshiper po tayo. Lagi po tayong mag-alay ng papuri, pagsamba para sa Kanya. Dito po bumabagsak ang luha ng Diyos. Sa bawat pagkakataon na nakakakita po siya ng mga tunay na mga mananampalataya na lagi nag-aalay ng papuri, pagsamba, paglilingkod para sa Kanya. Pero kapag siya'y binabaliwala, idinidishonor, dito po nawawalan po ng gana ang Diyos. Yan po sabi niya, pinabayaan na lang sila sa kanilang mga masamang gawain. Dahil itong mga taong ito ay walang tamang relasyon, pagkaunawa sa Panginoon. Kapatid, napakapalad po natin kasi po hindi po tayo nag-aaksaya ng oras. Hindi po tayo naglalaro sa lugar na ito. Worth it po yung ating mga sacrifices. Worth it po yung ating mga in-overcome na mga karanasan. Kung bakit po tayo nakarating sa lugar na ito. Bakit po? Yan po isang parte ng pagbabalik natin ng papuri, pasasalamat, pagsamba, pagsunod sa ating Panginoon. Sapagkat diyan nalulugod ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Alam niya ang laman ng isip natin. Alam niya ang laman ng puso natin. Hindi man po tayo kumibo. Alam niya kung bakit po tayo narito ngayon. Alam niya ang layunin po natin. Alam niya ang laman ng isip natin. At dahil nababasa niya, siya po ang magbabalik noon sa lahat ng motibo ng ating puso at isip. Kaya, mga kapatid, kaya nga po ang pangalan po ng church natin, Jesus Christ, the freedom and highly favor. Kasunod po ang highly favor kapag ang Panginoon Diyos ay patuloy po nating nasusunod at napaparangalan sa ating mga buhay. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Na yung pinakamataas na pabor na ang pwedeng magkaloob lang noon ay ang Panginoon ay mararanasan ng bawat isa po sa atin. Praise God. Yung pong highly favor sa panahon na hindi mo inaasahan, gugulating ka ng Diyos. Mapapatalong ka, mapapaluha ka, mamamangha ka, sapagkat ganyan kadakila ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. And then last point, para po doon sa ating first topic, life without Jesus is empty life. Wala pong magiging kabuluhan ng buhay ng isang tao. Wala si Jesus sa kanyang buhay. Empty. Hungkag na buhay. Kapag ang buhay ng isang tao ay empty, hungkag, wala kang kabuluhan sa paningin ng Diyos. Kaya lahat ng panalangin, lahat ng pagusumamo ng isang taong hungkag ang buhay sa harapan ng Diyos, wala po, no bearing. Bakit po? Kasi nga po, empty. Dahil hindi niya pinahalagahan ang Panginoon sa kanyang buhay. Tingnan niyo po sabi ng Isaiah 49 verse 9 to 11. Isaiah 44 verse 9 to 11. Tingnan niyo po. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto. Nakita niyo po, mga kapatid.
Matigas po yan. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto. Tumingin po kayo sa akin. Kung yung gumagawa ng rebulto sa harapan ng Diyos, walang kwentang tao, how much more, yung rebultong ginawa nung walang kwentang tao ngayon, yung rebultong kanyang ginawa ay niluluhuran mo pa. Sinasabitan mo pa ng bulaklak. Naghahain ka pa ng pagkain. Ano ka sa harap ng Diyos? Hello? Ano ka sa harap ng Diyos? Yung gumawa ng rebultong iyong kahoy man yun, bato man yun, sabi ng salita ng Diyos, walang kwentang tao sa kanyang harapan. Pagkatapos ang tao, bibigyan mo ng matinding pagpupuga yung rebultong iyon. Ano ang magiging sitwasyon mo sa harapan ng Diyos? Life without Jesus is full of emptiness. Kahit ano pa ang gawin mo, pagsasakripisyo, pagpapakahirap, lumakad ka man ng paluhod, yakap-yakap mo yung mga rebultong iyan. Sa harap ng Diyos, karumal-dumal lang po yun. Sa harap ng Diyos. Nung araw dati po tayo ganyan. Kabilang po tayo sa ganyang mga klaseng tao. Na wala po tayong kwentang tao sa harap ng Diyos. Kasi sa halip na yung Diyos na alam nating may lumikha ng langit at lupa, ang dapat parangalan, sambahit paglingkuran. Pero ang ating pinarangalan ay yung mga nilikha ng tao. Dati po nung araw, kabilang tayo sa mga taong walang kwenta sa harap ng Diyos. But praise God, to God be the glory. Dahil nakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Dahil merong nagbahagi sa atin ng mabuting balita. Ibinukas ng Diyos ang ating mga isipan, ang ating mga puso, at naunawaan natin ang tunay na katotohanan na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Give the best clap offering for the Lord. At kung bakit ngayon po tayo ay narito sa lugar na ito, nagsasakripisyo, gumagayak, nagbibigay ng special effort para sa Panginoon. Worth it po yun. Bakit? Sapagkat naranasan po natin ang habag, biyaya, kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hallelujah! Hindi na po empty yung buhay natin ngayon. Ano po ang sabi ng Diyos? At walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyos ang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila ay mapapahiya. Gaano po kasakit yun na binitawan po ng salita ng Diyos? Mga bulag at hangal ang mga sumasamba sa mga ito, kaya sila ay mapapahiya lamang. Bulag, spiritual blindness. Bagamat nakakakitang literal, pero ang spiritual eyes, bulag. Yun ang tinutukoy po ng Panginoon. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito'y mapapahiya lamang. Ang gumagawa nito'y tao lamang. Kaya magsama-sama man sila at ako'y harapin, ay matatakot din at mapapahiya. Kaya mga kapatid, ang isang taong sarado ang isip, sarado ang puso, nakatanikala, nakakadena sa relihiyon, sa kinagisnan, ayaw bigyan ng pagkakataon na siya'y makalaya, mapapahiya lang. Mapapahiya lang. Walang idudulot na mabuti
ang pagsamba, ang pagpaparangal, ang pagbibigay pugay sa mga ribulto, sa mga larawang ito, sabi ng Diyos. Pero tayo, na pinagtatawanan, kinukutya, na parang merong mga ganun daw, na nagtumatalon, pumapalakpak, nagsasayawan, pero hindi sa harap ng ribulto, kundi sa harap ng Diyos na nasa langit sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, tayo po ang kalulugdan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya, hindi po corny yung pumalakpak, yung sumayaw, yung tumalon, yung humiyaw, yung umawit, yung patugtugin ang lahat ng different instruments. Hindi po yan kahangalan. Hindi po yan nakahihiya sa harap ng Diyos. Pero sa harap ng tao, nakahihiya man sa kanila yan. Pero sa harap po ng Diyos na nasa langit, dyan po natutuwa ang Diyos kapag nakakakita siya ng mga tunay na mananamba para sa Kanya. Amen. Hallelujah. Praise God. Yan po ang tatlong mararanasan ng mga taong wala ang Panginoon sa buhay. At ngayon po, pupuntahan po natin yung buhay na nasa Kristo. Life with Jesus. Kapag nasa Panginoon na po tayo, wag na po tayong bibitaw. Kasi si Jesus po ang may sabi, John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Wag na po tayong hihiwalay. Tayo po'y magpatuloy na kumonek sa ating Panginoon. Kasi siya po yung puno, tayo po yung mga sanga. We are the branches. At kapag tayo nakaugpong sa puno, tayo ang mga sanga, dadaloy po sa atin ang biyaya, pagpapala na magmumula sa ating Panginoon. Kapag nahiwalay po ang sanga sa puno, walang dadaloy po na biyaya. Kaya sabi ni Jesus, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya mga kapatid, kung bakit tayo po ngayon ay naritong lahat, ibig sabihin yan, nakakonekta tayo kay Kristo. Nakakonect na tayo mga kapatid, huwag nating hahayaan na maputol pa yung ating sanga sa puno na walang iba kundi si Jesus. Okay, life with Jesus. Ano po ang mararanasan ng mga taong sumasa kanya ang Panginoon? Number 1, loving. Magiging mapagmahal. Alam niyo po kung bakit yung mga kalaban po ng Israel ngayon, ang mga Muslim country, gano'n na lang po na walang patumanggang magpalipad ng mga missile. Kasi ala po silang tamang relasyon sa Panginoon. Sila po yung mga Muslim na hindi kumikilala kay Kristo. Kaya wala po silang pagmamahal at pag-ibig na nararamdaman sa puso nila. Punong-puno sila ng galit, revenge, paghihiganti, pagkapuot. Yan po ang isang indikasyon sa mga taong wala sa kanyang buhay ang Panginoon. Punong-puno ng galit, hinanakit, sama ng loob, handang pumatay, handang magwasak. Yun po ang masakit mga kapatid. Pero ang buhay ng isang taong sumasa kanya ang Panginoon, magiging mapagmahal siya. Magiging mapagpatawad siya. Maski yung kaaway niya, kaya niyang gawa ng mabuti. Yan ang kaibahan ng taong sumasa kanya ang Panginoon. Tingnan niyo po sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 44. Matthew 5 verse 44, Jesus said, but I tell you,
Love your enemies and pray for those who persecute you. Ano sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Sa kanyang mga disipulo? Sa mga taong nakikinig sa kanya? Sinasabi ko sa inyo, mahalin nyo ang inyong mga kaaway. Ito ang turo ng ating Panginoong Hesus. Mahalin nyo ang inyong mga kaaway. Ipanalangin nyo sila. Yung mga umuusig sa inyo, ipag-pray na pagpalain, huwag sumpain. Tingnan niyo yung kapatid nyo, kapatid. Tanawin mo yung kapatid mo ngayon, katabi mo, hige. Kapatid, left and right. Yang kapatid, di mo yung kaaway. Dumating man yung panahon na inaway ka niyan, sabi sa iyo ng Lord, mahalin mo pa rin yan. Amen? Love your enemies. Hindi yung hiwalay ang puti sa dekolor. Kasi sumasa iyo ang Panginoon. Walang perpektong tao. Kung ikaw ay naghahanap ng perpektong tao, hindi ka makakakita kasi wala pa po tayo sa langit. Kaya makakakita ka ng kapintasan sa kapwa mo, sa kapatid mo. At kapag nakita mo yung kapintasan niya, takpan mo yung kapintasan niya, ang tingnan mo yung mabubuting bagay sa pagkatao niya para patuloy mo siyang maibig. Amen? Kapag yung isang puting papel na napakaganda, malinis at puting-puti at nagkaroon po ng isang markang dot na black, at tingin nyo, maganda ba bang tingnan yung puting papel na yon na merong dot na black na maliit? Ano po tingin nyo? Hindi na, kasi meron na po siyang kapintasan. Pero paano po mananatili na maganda yung papel na yon? Takpan mo yung maliit na dot niya at tingnan mo yung napakalaking porsyentong puti pa rin sa kanya para magpatuloy na siya walang kapintasan. Ganon din po yung gawin mo sa kapwa mo. Kapag tinignan mo lagi yung kapintasan ng kapatid mo, ng mahal mo sa buhay, mai-stress ka lang. Maiinis ka lang. Kapag araw-araw, lagi yung kapintasan ng kanyang pagkatao ang lagi mong pinagpopokosan. Pero titiyakin ko sa iyo, kapatid, kahit napakaraming kapintasan, yung kapatid mo na yan, yung mahal mo sa buhay na yan, meron yan mabuting katangian. At doon ka mag-focus sa mabuting katangian para lalo mo siyang maibig. Amen. Para magawa natin yung sinasabi ni Lord. Na ibigin natin, mahalin natin yung ating mga kaaway. At ipanalangin natin yung mga nagsasabi sa ating bansot daw tayo, chubby daw tayo, pangit daw tayo. Di po ba? Maraming ganun, di po ba? Yung lahat ng mga, ano tawag doon? Yung mga bashers natin. Marami tayong bashers eh. Pangudo yung ilong mo. Di ba? Ano sabi ni Lord? Pray for those who persecute you. Yun po yung mga persecutor natin, yung mga bashers natin. Para daw tayong kawayan, para daw tayong tambol, di ba? Sa sakit po nun, di ba? Ang sakit nun. Ano, Aldrin? Para daw tayong aparador, di ba? Ang sakit nun. Pero sabi ni Lord, ipag-pray mo lang siya, ipag-pray mo lang siya. Huwag mong papatulan. Tinan mo si Dr. Ong, pinatulan yung mga bashers. Inamin naman po niya eh. Totoo po yun. Kapag ka masyado mong dinamdam, masyado mong dinibdib yung mga bashers, i-epekto po sa katawan niyo. Ako, may mga bashers din po ako sa YouTube. May mga, sabi ko, God bless you. Ganun po reply ko sa kanya. Binabas din po ako sa YouTube. May mga, puntahan niyo po yung mga, hindi po lahat maganda yung comment. Talagang pangit.
Pero kung siseryosohin ko yun, baka po ma-hospital ako. Kaya sabi ko sa kanya, God bless you, kapatid. Ganun po ginagano ko sa kanya. O tignan niyo po, sa halip na dami ko rin po mga bashers, pero maniga sila. Di po ba? O, pag sineryoso mo yung mga bashers, naku po, baka ma-ICU ka lang. Baka magkasakit ka lang. Si Dr. Ong Poy, inamin niya na kaya siya nagkasakit nung lumaban siya ng presidente po ng bansa. Nung nakaraan pa po palang eleksyon yun, kinimkim niya lahat yung mga pagbabas sa kanya. Kinimkim niya lahat. Pag kinimkim mo lahat yun, ayun. Talagang, ayun, nag-cause po siya ng ano. Aminado naman po siya. Aminado siya. Kaya kayo mga kapatid, kapag may mga bashers kayo, ipag-pray nyo lang. Pag-pray nyo lang po. O harapan, pag sinabing mukha kang aparador, o God bless you, napaka-sexy mo naman. Ganun. Oh. Kaya wag po natin masyadong siseryosohin yung mga bashers. Oh. At kaya tama po yung sinasabi ni Lord na ipanalangin nyo na lang yung lahat ng mga umuusig sa inyo. Huwag nyo silang patulan. Parang ganun sinasabi ni Lord. Huwag nyo silang balikan. Huwag kayong maghiganti. Ipag-pray nyo lang. Sapagkat sumasa atin ang Panginoon. Praise God. Tingnan niyo po si Stephen. Sa Acts chapter 7, pinagbabato siya. Ang naging kasalanan naman po niya, napakagaling niyang magpaliwanag ng salita ng Diyos. Wala pong umubra sa kanya sa mga dalubhasa, sa mga nangangaral ng Word of God during that time. Kasi kinakasihan po siya ng Espiritu ng Diyos. Kaya po, wala pong tumalo sa kanya. Nainggit po itong mga leader ng relihiyon. Sinulsulan po yung mga tao na dapat itong si Stephen ay mamatay. Hatulan ng kamatayan sapagkat kinakalaban ng kanilang relihiyon. Ano po ginawa ng mga taong bayan na nasulsulan po ng mga leader ng relihiyon? Pinagbabato po si Stephen. Sa Acts chapter 7, beginning verse 54 po yan. Pinagbabato. Tumatama sa ulo, sa dibdib, sa mukha, sa hita, yung lahat ng mga bato na binabalibag siya. Umaagos po ang dugo mula sa ulo, mula sa mukha, sapagkat maaari napakalaki po ng mga batong iyon, napakalakas po ang bitaw, nasasapul po siya. Alam niyo po nangyari kay Stephen? Hindi siya nagalit. Hindi po siya nagtanim ng galit sa mga taong gumawa po ng karumal-dumal sa kanya. Nung siya po'y halos nakaluhod na, tumingala po sa langit, at maaaring nakita ng Diyos yung laman ng isip at puso niya na sa kabila na siya po'y pinapatay na unti-unti sa pamamagitan ng pagbato ng mga taong ito, sa pamamagitan po ng pagsulsol ng mga lider ng relihiyon na inggit sa kanya. Nakita ng Diyos yung isip niya, yung puso niya, walang galit, walang sama ng loob, walang paghihiganting nararamdaman. Ibinukas ng Diyos ang langit at nagmanik-manaog ang mga anghel. At iyon po ay literal pong nakita ni Stephen. At nung makita po ni Stephen na bukas ang langit at manik-manahog ang mga anghel sa Acts chapter 7, nang siya po ay malapit na pong mamatay sapagkat puro tama na po yung kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Umaagos ang mga dugo. Siya po ay nagpray pa sa Diyos at ang sabi niya, Diyos Ama, hinihiling ko po sa inyo na huwag niyo na po silang panagutin sa kanilang ginawa sa akin. Can you imagine? Nagawa po ni Stephen yun. Bakit po? Kasi po sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Siya po ay puspos ng Espiritu ng Lord. Na talagang nabago ang isip, nabago ang puso. Walang espiritu ng paghihiganti, walang espiritu ng galit. Puro pangunawa, puro pagpapatawad, puro pag-ibig ang laman ng isip at puso ni Stephen. Life with Jesus is loving. Ang buhay
nakasama ang Panginoon, sumasa atin ang Panginoon, ay nagiging mapagmahal, mapagpatawad, maunawain. Wala na po yung maruruming isipan. Wala na po yung mga pagdududa. Wala na po yung nararamdamang galit, hinanakit. Kasi nga po, puspus-pusan ng Espiritu ng Panginoon. At yan po ang great example si Stephen from the book of Acts chapter 7, beginning verse 54 up to verse 60. Pinatay, unti-unti, sa pamamagitan ng pagbato. Gaano po kasakit yun? Bawat tama nung bato sa kanyang ulo, sa kanyang mukha, sa kanyang dibdib. Ang layo po ng distansya nun. May buwelo pa po yun. Mas masakit po yun kaysa po sa tama ng suntok. Kasi po yung suntok, galing lang po yun sa distansya ng tao sa kanyang kamay. Pero po yung bato, galing po yun sa malayong distansya at talagang binigyan po ng buwelo yun at talaga pong binitawan ng napakatindi. At yung pa pong impact ng mabigat na bato na biglang tatama sa ulo mo, sa mukha mo, mas masakit po yun maramdaman. Literal. Hindi po isa, dalawa, tatlo na tao ang bumato sa kanya, taong bayan. Pero makikita po natin si Esteban, habang nakaluhod at malapit ng mamatay, umaagos ang dugo mula ulo hanggang katawan. Idinadalangin sa Diyos na wag nang patawarin na yung mga taong ito sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Natularan niya yung sinabi ng ating Panginoon nung nakapako sa krus si Jesus na ang unang-unang panalangin ng ating Panginoon bago sa mamatay, Ama, patawarin mo ang mga taong ito. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya mga kapatid, paano po ngayon tayo magtatanim po ng galit, hinanakit, paghihiganti, kung mismong sa ating pangkapatid, na sa napakaliit lang po na bagay, maliit lang po na rason, ipaparamdam natin yung ating pagganti, yung ating galit. Kung mismong si Stephen, binabato, pumuputok ang ulo, mukha, nagawa pang ipag-pray na patawarin yung mga taong ito na gumawa sa kanya. Gaano katindi yun? Kaya mga kapatid, ang tunay na kahulugan ng taong sumasa kanya ang Panginoon, nagiging mapagmahal, nagiging mapagpatawad, nagiging maunawain. Tanawin mo uli yung kapatid mo. Sige, yung katabi mo, kaliwat kanan. O yan. Kahit gaano kapasaway yung katabi mo na yan, aba, mahalin mo yan. Amen. Kahit laging pasaway yung kapatid mo na yan, lagi mong unawain. Lagi mong patawarin. Bakit? Kasi sumasa atin ang ating Panginoon. Amen? Ako po bilang pastor nyo, hindi ko po sinasabing perfecto ako. Minsan malamang ay pwede kayong maupen, masaktan sa mga nasasabi ko, nagagawa ko. Pwede po mangyari yun. Pero kapatid, aaminin ko po, tao lang ako. Unawain nyo minsan. Patawarin nyo. Dahil ang pastor po ninyo hindi perfecto, tao lang. Amen? Kasi yan po ang nais ng Lord sa atin lahat. Tayo po ay dapat nagiging mapagmahal, maunawain, mapagpatawad. Pag ganyan po, wala po tayong galit, hinanakit, sama ng loob, nararamdaman gusto nating gumanti, titiyay ko po sa inyo, iyan ang isang buhay na punong-puno ng kasiyahan. Isang buhay na ganap at napakasaya. Yan po ang pangako ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Naparito ako upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. John chapter 10 verse 10. At mararanasan po ng bawat isa po sa atin yon kung talagang
laging sumasa atin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Second point, ang buhay ng isang taong sumasa Kanya ang Panginoon, inspiring. Ang isang taong sumasa Kanya ang Panginoon, lagi siyang inspirado, lagi siyang ganado, lagi siyang full of energy. Yan po ang indikasyon ng isang taong puspos siya ng presensya ng Panginoon. Lagi siyang inspired. Lagi siyang talagang full of energy. Di siya nanlulupaypay. Kasi nga po, sumasa Kanya ang Espiritu ng Panginoon. Tirin niyo po ang Panginoon, walang pagod. Nananalangin halos mula gabi hanggang mag-uumaga nananalangin. Pagkatapos ng umaga, pupunta po sa iba't ibang lugar, mangangaral ng mensahe patungkol sa paghahari ng Diyos. Nagpapagaling, nagpapakain, nagpapalakad ng mga pilay, bumubuhay ng patay. Punong-puno po siya ng energy. At yun po ang mararanasan ng bawat isang taong tunay na sumasa Kanya ang Espiritu ng Panginoon. Ano po ang sabi po ng Filipos chapter 4 verse 13? I can do all things through Christ who give me strength. Hindi ka magbibitaw ng salita na ayoko na, gusto ko na sumuko, napapagod na ako. Ayoko na, nangihinawa na ako, napapagal na ako. Hindi lalabas sa isang mananampalataya yung mga salitang ganyan. Kasi po ang mga salitang ganyan ay lumalabas lang po sa isang taong walang tamang relasyon at hindi sinasamahan ng Espiritu ng Panginoon. Pero ang isang tao na talagang sinasamahan ng Espiritu ng Panginoon, nakadapa na, bagsak na, pero babangon at sasabihin, magpapatuloy ako, tatapusin ko yung takbuhin ko, magpapatuloy akong buong katapatan sa Panginoon, sapagkat ang lahat ng bagay ay aking magagawa, aking mapagtatagumpayan dahil sa lakas na ibinibigay sa akin ng aking Panginoong Hesukristo. Hindi napapagal, hindi napapagod. Lahat ng kasabayan niya bagsak na, lahat ng kasabayan niya dapa na, lahat sa paligid niya huminto na. Pero dahil siya na merong pagsama ng Panginoon, dahil siya na merong lakas na nagmumula sa Panginoon, ang naka-focus sa kanyang isip at damdamin, lahat ng pinasimulan ng Panginoon sa aking buhay, tatapusin ko ito, matatapos ko ito, sapagkat ang lakas na mula sa Kanya, kaya ko ito magagawa. Amen. I can do all things through Christ who give me strength. Yan ang sabi ni Pablo. Sino po ba si Pablo? Si Pablo lang po yung binugbog, kinaladkad, ibinilanggo. Si Pablo lang po yung hinagupit na paulit-ulit at 39 na bumabakat ang bawat palo sa kanyang likod, sa kanyang katawan. Si Pablo po yung ibinilanggo sa kaloob-looban ng piitan at tinanggalan po ng kalayaang mabuhay ng normal at itinuri na parang isang hayop na wala naman pong ginagawang kasalanan, kundi ang ipangaral lang po ang salita ng Panginoon during that time. Gaano po kasakit yun, mga kapatid? Si Pablo po yung lulutang-lutang sa dagat ng ilang gabi't ilang araw, walang kinakain, walang iniinom, habang sila po ay ililipat ng ibang lugar ng mga sundalong Romano at biglang inabutan ng malakas na bagyo. Ilang araw at ilang gabi nalulutang-lutang sa dagat, hindi kumakain, hindi umiinom. Pero lahat yon, mga kapatid, in-overcome ni Pablo
Hindi siya nagreklamo, hindi siya sumuko, hindi siya nag-question, hindi niya tinanong ang Diyos. Bakit sa kabila ng lahat na ibinigay ko na lahat, sa iyo ang buhay ko, pinaglingkuran kita, bakit pinabayaan mo ko? Hindi po ganun lumabas sa kanyang bibig. Ano sabi niya sa Filipos chapter 1 verse 21? To live is for Christ and to die is gain. Grabe si Pablo. Hindi mo maintindihan kung saan kumukuha ng determinasyon at lakas. Maski po ako pag binabasa ko po yung buhay niya sa Bible, nanliliit po ako. Hindi nag-asawa, hindi nagpamilya. Sa kabila po na ipinokos ang buhay para sa Panginoon, pero parang pinabayaan siya ng Diyos. Nakulong, kinadena ang mga paay, binugbog. Pero sabi niya, habang nabubuhay ako, ang buhay kong ito para kay Jesus lamang. At anumang klaseng kamatayan ang aking maranasan, ituturing kong pakinabang iyon dahil walang nasayang na sandali sa aking buhay. Habang ako'y nabubuhay, lahat ito ay ininvest ko para sa Panginoon. Kapatid, ito po ang isang great example na grabe po ang buhay ni Pablo. Full of inspiration. Kaya pag nanghihina po ako sa paglilingkod sa Diyos, pag nanghihina po ako, binabalikan ko lang po yung mga mensahe ko. Mga mensahe kong ang itinuro kong example ay si Pablo. Kaya naa-uplift po uli ako. Yung parang nararamdaman ko na parang nanlulupaypay ako, parang bumabagsak ako. Binabalikan ko lang po uli yung buhay ni Pablo. At mula po doon, namomotivate po ako. Pinanonood ko lang po uli yung mga turo ko sa YouTube na 2 taon na halos. Kapag napanood ko ako mismo, yung turo ko sa YouTube na mga motivational message, mismong ako, muli nag-i-spark yung apoy. Pag nararamdaman ko, parang nanghihina ako. Sinesearch ko lang po uli yung mga message ko nung mga nakaraan na past 2 years at namomotivate ako, na-empower ako. Kasi po muli ko naaalala kapag pala talaga si Kristo'y sumasa iyo. Kahit napapagal ka, kahit napapagod ka, kahit pakiramdam mo parang wala ka ng kasama, parang nag-iisa ka na lang. Pero sabi nga ni Lord, Hebrew chapter 13 verse 5, di kita iiwan ni pababayaan man. Isaiah chapter 41 verse 10, sabi ng Lord, huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Sasamahan kita. Tutulungan kita. Di ka maaano. Ako ang iyong Diyos na sasa iyo. Lagi ko lang pong inaalala yung mga pangako ng Diyos sa kanyang salita. Kapag nasariwa ko na po yung mga salita ng Diyos na yon, na mga pangako ni Lord, muli po nai-empower ako. Muli po nag-aapoy. Nagkakaroon ng inspirasyon. Nagiging ganado uli. Nagiging maapoy uli. Kasi natural minsan talagang kahit po yung baga, nawawala yung init, yung apoy. Kaya kailangan po muli talaga maglagablab, mag-apoy. Para po muli tayo mag-apoy, huwag tayong bibitaw. Lagi lang po tayo dapat nakakonect doon sa puno na walang iba kundi ang ating Panginoon. Kamukha po ngayong umaga, nakita niyo po, is a part of connection po ito. Minsan po tayo, pupunta ng church, nanghihina tayo, nanlulupaypay tayo in different situation. Pero kapag napainggan po natin yung mga salita ng Diyos na magbibigay po ng spark sa atin, muli po tayo nag-aapoy. Dahil yan po ang kailangan po natin, mga kapatid. Kapag naramdaman po natin yung divine presence ng Diyos, iba po muli yung ating po nararamdaman. Nare-revive tayo.
Yan po ang kaibahan. Kapag tayo po'y lagi ay kumukonek, nag-i-effort, at nakikihalubilo na sama-sama para patuloy na tayo po ay maging inspire, maging ganado, maging mainit. Gaya po ng sinabi ni Pablo, lahat ng bagay ay magagawa ko dahil sa lakas na ibinibigay sa akin ni Kristo. Kapatid, huwag po kayong kukuha ng lakas sa akin. Huwag kayong kukuha ng lakas sa inyong kapwa. Limitado po ang lakas ng kapwa natin. Limitado po ang lakas ko na magmumulas, makukuha niyo. Pero kay Jesus, unlimited resources ang ating pong mararanasan na lakas mula sa Kanya. Amen? Kaya, magpapatuloy tayong lahat. Ano sabi ni Pablo? 1 Corinthians chapter 4, verse 16. If I'm not mistaken, sabi niya, nagpapatuloy ako tungo sa hangganan. Tinapos ko ang takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Grabe si Pablo. Tinapos niya ang takbuhin. Bago siya mamatay, finish yung journey niya para kay Lord. At ang maganda doon, sinabi niya, nanatili siyang tapat sa pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, manatili kang tapat. Tapusin mo yung takbuhin mo kay Lord. Marami pong Kristiyano, nasa kalahati pa lang. Ayoko na, pagod na ako. Kalahati pa lang po natatakbo. Si Pablo, bago pugutan ang ulo, tapos yung takbuhin. Grabe po yun. Accomplish. Tayo kaya, kung ngayon po tayo pupugutan ng ulo, tapos na takbuhin natin, mga kapatid? Hello? Tanong nyo nga katabi nyo, kapatid, tapos sabi takbuhin mo. Sabi nung isa, hindi pa ako sisimula, para matatapos. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tapusin po natin yung takbuhin natin. Apostle Paul, before he died, he's finished the race. Tinapos niya. Doon po ako sumaludo kay Pablo. Nung binabasa ko po yun. Grabe ka, Pablo. Grabe ka. Bago ka pugutan ng ulo, tapos na pala takbuhin mo. Kaya sabi ko, I salute you. Na-inspired po ako to. Kaya sabi ko, kailangan kong tumakbo pa. Si Pablo, bago mamatay, tapos yung takbuhin. Baka ako, hindi pa nangangalahati. Mamatay na ako, hindi pa nangangatakbuhin ko, nakakaya kay Lord. Kaya mga kapatid, kapag tayo na kay Lord, may inspired tayo. And then next, life with Jesus is full of hope. Kapag ang buhay ng isang tao ay sumasa kanya ang Panginoon, napupuspo siya ng pag-asa. Hindi siya maho-hopeless. Lagi siyang may pag-asa. Laging may bukang liwayway siyang tinatanaw sa bawat umaga. Kaya lagi siyang may inspired, lagi siyang ganado. Kasi nga, yung presensya ng Panginoon na sumasa kanya ang magbibigay ng pag-asa sa kanya. Yan ang sikreto ni Pablo kung bakit natapos sa yung takbuhin. Hindi siya pumoko sa mga bagay na nakikita, kundi pumoko siya sa mga bagay na hindi nakikita. Siya po ang may sabi niyan, Philippians chapter 3, verse 7 to 8. Ano po sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 19 to 22? Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan
kay Kristo. Praise God. Dahil sa ating naging kaugnayan sa Panginoon, nagkaroon tayo ng tamang pananampalataya at relasyon sa Panginoon Hesus. Kahit tayo ay mamatay, mayroon tayong pag-asa na muli tayong bubuhayin ng Panginoon at Kanyang isasama doon sa Kanyang kaharian. Ito po ang matinding pag-asa na ating pinanghahawakan. Na ang mundong ito ay hindi po natin masyadong niyayakap. Kasi po maraming tao nakatuon ang buhay sa mundong ibabaw. Kasi nga po wala siyang tunay na tinatanaw doon sa kabilang buhay. Maaaring hindi nga niya alam kung saan pupunta ang kanyang kaluluwa kapag siya'y namatay. Marami pong taong ganyan. May relihiyon. Pero natatakot mamatay sapagkat hindi niya alam kapag siya'y namatay kung saan pupunta ang kanyang kaluluwa. Yan po yung topic na nag-viral po natin. Yung topic na saan pupunta ang kaluluwa pagkatapos nating mamatay. Yan po ay isang topic po natin nag-viral. Yan po ay malapit na pong mag 1 million views sa ating YouTube channel. More than 900,000 views na po yan. Salamat sa Diyos sapagkat kulang-kulang 1 milyon na po sa buong mundo ang nakapanood ng mensaheng iyan sa ating YouTube channel. At naintindihan nila, naunawaan nila na kapag ang tao'y namatay, kung saan pupunta ang kaluluwa. Yan po ang sitwasyon ng maraming tao na nabubuhay, may relihiyon, pero walang pag-asa, walang katiyakan kung saan patutungo ang kanyang kaluluwa. Pero sabi nga po dyan sa ating binasa, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Yun po yung pinakamaganda. Lahat ng taong nagkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Hesus, nagkaroon ng tamang pananampalataya at relasyon, siya'y muling bubuhayin sa huling araw upang isama ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Yan po yung pinakamagandang balita na ating pong pinanghahawakan. Kaya worth it po lahat ang ating ginagawa na pagpapagal, effort, pagsunod sa Panginoon. Bakit po hindi tayo sumusuntok sa hangin? Sigurado po lahat yung ating pong ginagawa para sa Panginoon sapagkat tiniyak ng ating Panginoon sa Kanyang salita. Last point. Dito na po ako magtatapos. Ang buhay na kay Kristo is peaceful life. Sino po ang gusto na payapang buhay? Bakit minsan hindi nagiging payapa? Mapapatunayan po natin totoong meron tayong kapayapaan kapag nasa gitna po tayo ng kaguluhan. Tiyain niyo po yan. Kailangan natin minsan makaranas ng kaguluhan sa buhay para mapatunayan mo talagang meron kang kapayapaan. Yung pong malakas na tornado na sumisira lahat ng daanan, na nangyayari po yan sa western countries, sa Amerika. Napakalakas na tornado na lahat ng daanan sira. Alam niyo po ba, yung gitnang parte ng tornado, payapa, tahimik. Pero yung paligid, lahat, daanan, wawasakin. Pero yung pinaka-middle po ng tornado na sa gitna, yung po yung pinakapayapa na lugar. Ano pong ibig kong sabihin? Kapag ang isang tao ay merong tunay na relasyon sa Panginoon, kahit ano nagaganap at nangyayari sa kapaligiran, sa kanyang pamilya,
Pero dahil sa presensya ng Panginoon na sumasa kanya, nakukuha pa rin niyang magpasalamat, magpuri sa Panginoon, sapagkat kalmante lang yung kanyang puso at isipan sa kabila ng kaguluhan. Yan po ang tunay na sikreto ng isang buhay na may kapayapaan. Peaceful life. Ano po ang sabi ng Bible? Sa Kawikaan chapter 1 verse 33. Tingnan niyo po sabi ng Diyos sa kanyang salita. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, malayo sa katakutan. Ang marunong pong makinig sa Panginoon Diyos at marunong pong sumunod sa sinasabi ng Diyos, anuman ang maganap at mangyari at anuman ang nararanasan niya, pangako ng Diyos, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, malayo sa katakutan. Sa panahon ng pandemic, sinaklot po ng takot ang buong daigdig. Pero alam niyo po ba, sa panahon ng pandemic na takot ang lahat ng tao, ang mga taong tunay na pinananahanan ng Panginoon, may kapayapaan. May kapayapaan. Patagla. Sa panahon ng pandemic, ang mga tao ayaw lumabas ng bahay. Ayaw makipag-usap. Sobrang takot na takot. Pero ang mga taong tunay na sinasamahan ng Diyos, walang takot. Saksi po kayo mga kapatid, sa panahon ng pandemic, kapag hindi po GCQ, patuloy pong face-to-face ang ating pagsamba. Ang inyong pastor ay patuloy pong nagdadala ng mga relief sa inyong mga bahay-bahay. Patuloy pong namimili ng mga bigas dilata sa supermarket kahit pumipila ako. Hindi ako natatakot. Bakit? Alam kong iingatan ako ng Panginoon. Saksi po kayo doon. Hindi po tayo natakot na lumabas. Bagkus, linggo-linggo, pinupunta ko kayo sa inyong mga bahay. May kasama pang tubig na kangen. Ano po, Ate Luz, ano po? Nung panahong iyon. Dala ko pa rin yung tubig na kangen. Galing pa ako ng Baliwag. Bakit po di ako natatakot? Pangako ng Diyos. Mabubuhay kang payapa. Hindi ka matatakot. Kasi sasamahan kita. Ako'y sa iyo. Amen? Naranasan po namin mag-asawa na magkaroon ng trangkaso. Walang pang-amoy, walang panlasa. Hindi kami nagpa-check up. Hindi kami natakot. Naranasan po namin yun. Hindi kami makakain. Nag-pray lang po kami doon sa kwarto namin. Kami po ay kumain lang ng mga masustansya. Walang takot. Pinagaling kami ng Panginoon. Kaya po nasasabi ko po sa inyo ngayon ito dahil tapos na. Naranasan na po namin. Ito po isang buhay na pautoo na kapag talagang sumasa atin ng Panginoon, kahit takot na takot ang kapaligiran, pero ikaw, patuloy ka lang magtiwala at manangan sa pagsama at pangako ng ating Panginoon. Amen? Yung mga senior citizen sa Malipangpang, minotivate po natin. Pinalakas natin ang loob. Wala pong na-ospital kahit isang senior citizen sa Malipangpang. Hanggang ngayon, malakas buhay. Bakit po? Pinatibay natin ang pananampalataya at pananalig sa Panginoon through the power of the Word of God. Kaya po mga kapatid, ito ang kaibahan ng buhay ng isang tao na may matibay at matatag na relasyon at pananampalataya sa ating Panginoon.